Tiwala ang Department of Justice sa proseso ng asylum sa Austria na susuriin at pag-aaralan po nila ng mabuti ang kaso ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ipinaliwanag naman ni Roque kung bakit naunsyami ang kanya sanang pagbiyahe sa Austria. Saksi si JP Soriano. Mula sa The Hague, Netherlands, palipad sana sa Austria si dating Duterte administration spokesman Harry Roque matapos daw siyang abisuhan ng Dutch authorities na kailangan na niyang pumunta roon. Kwento ni Roque, nasa loob na siya ng eroplano nang tanungin ng airport police. Idineklara daw kasi niyang hindi pa siya ligtas bumiyahe ayon sa doktor dahil naoperahan siya sa spine. Are you willing to take this flight? Sabi ko, no, because I have 2 medical certificates from physicians who operated on me that I am free to travel. Sabi ng police, but why are you here? Because I thought I had no choice. So yun ang nagtapos, and the airline honored my wish and allowed me to get off the flight. Sabi ni Roque, ang bansang Austria ang nagbigay sa kanya ng visa para makapasok ng European Union. Batay sa Dublin ruling, ang dapat magproseso ng isang asylum request gaya ng hiniling ni Roque ay ang bansang nag-issue ng kanyang visa. Pero nagpupumilit yung department na concerned in transferring me to Austria under the Dublin rules. So sabi ko, sige, I will go. Ayaw ko naman masabi that I am defying yung orders ng host country ko. Sabi ng Department of Justice, nagtitiwala sila sa asylum process ng Austria na susuriin at pag-aaralan ng mabuti ang kaso ni Roque. We believe the relevant asylum authority in Austria will do the necessary research, validation of the information that Attorney Harry Roque will be giving them. So we trust in their own process, as we also believe that the other countries will respect and trust the integrity of our own asylum process here in the Philippines. Kansilado na ang pasaporte ni Roque dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa umano'y iligal na aktibidad ng isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sabi ni Roque, dati na niyang isinuko ang kanyang passport sa Dutch authorities. Hindi naman ako talaga makalabas ng Europe dahil wala naman sa akin yung passport ko. No? Pangalawa, because I'm under Dublin procedure, even without a passport, walang problema yan. Meron pa ba kayong natitirang espasyo sa inyo na makipagtulungan sa otoridad sa Pilipinas, no? Lalo na kung hinihiling nilang bumalik kayo para harapin yung mga charges? I have absolutely no faith and trust in the Marcos administration. Muli ring itinanggi ni Roque ang mga paratang sa kanya. Sinulatan ng GMA Integrated News ang Ministry of Foreign Affairs ng the Netherlands at ang Immigration and Naturalization Service o IND kaugnay sa mga sinabi ni Roque, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.